Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ang methamphetamine ay hindi isang bagong gamot, bagamat ito ay naging mas malakas sa mga nakaraang taon habang ang mga pamamaraan para sa paggawa nito ay nagbago. Ang amphetamine ay unang ginawa noong 1887 sa Germany at ang methamphetamine, na mas mabisa at madaling gawin, ay binuo sa Japan noong 1919. Ang malakristal na pulbos ay natutunaw sa tubig na ginagawa itong perpektong kandidato para sa iniksyon. Maluwakang ginamit ang methamphetamine noong ikalawang digmaang pandaigdig nang ginamit ito ng magkabilang panig upang panatilihing gising ang mga tropa. Ang mga mataas na doses ay ibinigay sa mga piloto ng Japanese kamikaze bago ang kanilang mga misyon sa pagpapakamatay. At pagkatapos ng digmaan, ang pag-abuso sa methamphetamine sa pamamagitan ng iniksyon ay umabot sa mga proporsyon ng epidemya kapag ang mga supply na nakaimbak para sa paggamit ng militar ay naging available sa publiko ng Hapon. Noong 1950s, ang methamphetamine ay inireseta bilang isang tulong sa dieta at upang labanan ang depresyon. Madaling makuha, ginamit ito bilang isang non-medical stimulant ng mga mag-aaral sa kolehiyo, mga tsuper ng truck at mga atleta at pag-abuso sa pagkalat ng droga. Ang pattern na ito ay kapansin-pansing nagbago noong 1960 sa pagtaas ng pagkakaroon ng injectable methamphetamine na nagpapalala sa pang-aabuso. Pagkatapos, noong 1970, ginawa itong ilegal ng gobyerno ng US para sa karamihan ng mga gamit. Pagkatapos noon, kontrolado ng mga American motorcycle gang ang karamihan sa produksyon at pamamahagi ng droga. Karamihan sa mga gumagamit noong panahong iyon ay nakatira sa mga komunidad sa kanayunan at hindi kayang bayaran ang mas mahal na cocaine. Noong dekada ng 1990, ang mga organisasyong nagtutulak ng droga sa Mexico ay nagtayo ng malalaking laboratorio sa California. Bagamat ang napakalaking lab na ito ay nakakagawa ng 50 libra ng substance sa isang weekend, ang mas maliliit na pribadong lab ay umusbong sa mga kusina at apartment na nakakuha ng gamot na isa sa mga pangalan nito, Stovetop. Mula roon ay kumalat ito sa buong Estados Unidos at sa Europa sa pamamagitan ng Czech Republic. Ngayon, karamihan sa mga gamot na makukuha sa Asia ay ginawa sa Thailand, Myanmar at China. Ang mga katotohanan sa droga. Ang katotohanan tungkol sa mga droga ay isang serye ng 14 na may larawang booklet ng impormasyon sa droga na naglalaman ng mga katotohanan tungkol sa mga pinakakaraniwang inaabusong droga. Ang website na ito ay naglalaman ng buong teksto ng mga booklet na ito, na partikular na isinulat para sa mga kabataan, ngunit naglalaman ng mga katotohanang kailangang malaman din ng mga nasa hustong gulang. Nakasulat sa simpleng wika, madaling maunawaan, at makukuha sa 22 wika, ipinapaliwanag ng impormasyong ito ang pisikal at mental na epekto ng droga sa isang tao. Ito ay nagsasabi ng mga totoong kwento ng mga taong gumamit ng droga at nalululong sa kanila. Kung may isang taong sumusubok na itulak ang isang gamot sa iyo, o kung isinasaalang-alang mo ang paggamit ng gamot o ginagamit na ito, o kung may kakilala kang gumagamit ng droga, tingnan ang site na ito para nasa iyo ang lahat ng impormasyong kailangan mo para makagawa ng matalinong desisyon. Ang unang segment, na pinamagatang ang katotohanan tungkol sa mga droga, ay nagbibigay ng isang makatotohanan at maigsi na pangkalahatang ideya ng eksakto kung ano ang mga gamot, kung paano gumagana ang mga ito at kung ano ang ginagawa ng mga ito. Ibinibigay nito ang mga pangalan ng kalye pati na rin ang pangmatagalan at panandaliang epekto ng mga pinakakaraniwang sangkap. Bilang isang booklet, ito ang inirerekomendang pangkalahatang handout para sa pamamahagi sa anumang komunidad at upang ibahagi sa mga kaibigan, pamilya at iba pa. Ang bawat individual na gamot ay may sariling seksyon na may mas maraming katotohanan at kwento ng mga gumagamit. Maaari mong piliin kung aling gamot ang gusto mong basahin. Ang mga booklet at ang site na ito ay mapagkukunan para sa sinuman mga bata, magulang, guro, tagapayo, opisyal ng pagpapatupad ng batas, manggagawang kabataan, mga espesyalista sa pag-iwas sa droga at rehabilitasyon at mga profesional sa kalusugan. What is crystal meth? Crystal meth is short for crystal methamphetamine. It is just one form of the drug methamphetamine.
Methamphetamine is a white crystalline drug that people take by snorting it, inhaling through the nose, smoking it or injecting it with a needle. Some even take it orally, but all develop a strong desire to continue using it because the drug creates a false sense of happiness and well-being, a rush, strong feeling of confidence, hyperactiveness and energy. One also experiences decreased appetite. These drug effects generally last from 6 to 8 hours, but can last up to 24 hours. The first experience might involve some pleasure, but from the start, methamphetamine begins to destroy the user's life. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katuklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Buhay Tuklas. Maraming salamat po and God bless.